It's been a tough time for us, but we're slowly recovering. Yasmin Curdy isinugod din sa hospital matapos ang gamutan ng kanyang panganay na anak. Sobrang naapektuhan ang kanyang kalusugan sa pag-iintindi, dahilan kung bakit siya naisugod na rin sa hospital. Malaking impact sa katawan niya ang nangyari sa kanila. Panoorin at kung hindi pa nakasubscribe, don't forget to click subscribe and hit the notification bell to keep you updated. Hinang kauna-unahan nga, isinare ni Yasmin Curdy ang nangyari sa kanyang panganay at kung bakit ito naisugod bigla. Dahil ito ay nag-intiti siya ng lubos at kasabay pa nito ay may maliit pa siyang anak kaya naman parit-parito siya sa hospital at sa kanilang bahay. Sa puntong ito ay aligaga nga itong si Yasmin Curdy sa pag-aasikaso at pagbabantay sa kanyang panganay na anak na na-confine or na-admit sa hospital. Dahilan pala ito ng paghina rin ng immune system nitong si Yasmin Curdy. Hindi niya namalaya na siya ay nagkukulang na sa kanyang sarili dahil sa puyat at pagod na rin. Ate Ayesha was rushed to the ER with stomach pain, vomiting and dehydration. Little Raya stopped by to visit her ate. Sa awa ng Diyos ay agad ding nailabas ang panganay mula sa pagkaka-confine at lubos din ang pagpapasalamat niya dahil sa agarang paggaling at paglutas ng kanilang problema. At bumalik sa normal ang kanilang routine. Sabi nga ni Yasmin Curdy, as parents, we do anything to take away our child's pain and make them whole again. But what brings us comfort is knowing they have an entire family behind them, offering love, support, and encouragement every step of the way. It's a feeling that's both heartwarming and humbling. A reminder that we're not alone in this parenting journey and that together we can help our little ones overcome even the toughest challenges. Hashtag family first, family support, and family love. Dagdag pa ni Yasmin, it's been a challenging week for us. My daughter Ayesha suffered from stomach pain, vomiting, nausea, dehydration, dry skin, and appeared pale. Initially, we feared it might be food poisoning, inflammation, or dengue, especially given how common dengue is these days. However, after several tests, we learned that the real issues were irregular meal times, dehydration, and stress from school, compounded by her lack of sleep to finish her schoolwork. This experience highlights the importance of taking care of our bodies and mental health to avoid physical discomfort. Remember to eat on time, drink plenty of water, and relax. Huwag talaga magpapalipas ng gutom. Eat the meals and snacks your moms prepared for school. Stress-free is the best way to be. Chill kids, we love you. At nakauwi na nga ng bahay ang kanyang panganay na anak kasama ang bunso nitong si Raya at nilaro-laro na rin dahil okay na ang pakiramdam ng panganay. At bumalik na rin ito sa normal routine at babalik na rin siya sa school. Lesson learned ay kakain na nga siya on time para maiwasan na ang mga ganitong senaryo at hindi sila mahirapan. Pag-uwi nga nitong si Ayesha from the hospital ay bumungad sa kanya ang mga love letters from the loved ones and syempre ang mga gifts and flower na para talaga sa kanya para mas sumaya nga ito.
Subalit makalipas ang ilang araw ay siya naman, si Mami Yasmin naman ang inatake ng eczema dahil sa nanghina naman ang kanyang immune system. Kaya agad-agad naman na siya ay isinugod ng kanyang asawa sa hospital para siya naman ang gamutin at i-assess ng mga doktor kung ano nga ba ang dahilan nito. Mahirap naman para kay Yasmin para sa isang mami ang ma-hospitalize dahil sa may maliit pa siyang anak na dumedede sa kanya at nakadepende sa kanya. Dahil sa mga medication niya ngayon ay hindi siya makapagpadede kay Raya. Ngayon ay patuloy pa rin siyang nagpapump ng milk si Yasmin para sa bunsong anak. Ngunit hindi na rin na ito maipainom sa bunso dahil may mga gamot siyang iniinom na hindi pwedeng matake ni Raya. Kaya naman pump and dump ang ginagawa niya para hindi maubos ang kanyang supply. Nakakahinayang mang itapon ang kanyang na-pump na milk pero kailangan niya itong gawin para hindi mawala ang supply ng kanyang breast milk. Sabi pa nga niya, "We often play the role of a superwoman as mothers, staying strong when our children are unwell. Once Ayesha recovered, I fell sick, which made me realize just how much our motherly instincts help us stay resilient when we're needed most. This instinct seemed to carry us through those tough times. Remember, it's important for us to take also care of our own health so we can continue to be there for our kids." Dahil nga sa pagkaka-hospitalize nitong si Yasmin Curdy ay naiwan niya ang kanyang anak na si Ryan Naila sa kanyang asawa at ito muna ang mag-aalaga sa kanya. Magpapagaling muna si Mami Yasmin Curdy para may lakas para sa kanilang magkapatid at syempre para makapag-work na rin ang kanilang daddy pilot. Madali namang alagaan itong si Raya dahil pahiga-higa lamang ito at patawa-tawa at maski sa kanyang ate Ayesha ay sumasama ito. Kaya naman ngayon ay magpapalakas muna si Mami Yasmin, focus muna sa kanyang health.